Hindi rin nila alam na yung pinapasok nila na trabaho noon sa supermarket, pwede palang maging daan yun na papunta sa Canada, sa UK, ganyan. Yun. Gawa tayo ng video. Tagal akong hindi nakagawa ng video eh. Tayo sinubukan nating mag overtime kasi nga para meron tayong money. Sabi ng mga Chinese, money. mga Chinese din kasi sila yung mga madalas na nag-overtime. Pagka nakita ka nila sa umaga na nag-overtime, gaganan yun, no? Money. Talagang maano sila sa pera. Grabe. Yung pagiging workaholic ng mga Chinese, iba. Yung mga kasama namin doon, sila Teo, sila Bingmi, mga pangalan nila. Kasama ko sa linya. Grabe mag-overtime yung mga. Yung Teo, araw-araw yung overtime niya. Tinatanong ko how much is your salary? Every week, Teo. If you go overtime every day, sabi niya, more or less 2,000 daw inaabot. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi niya. Siguro parang mga 1/8 yata mga nakukuha niya araw-araw na overtime. Linggo yun na 1,800 Canadian dollars. Isipin mo yung pagka ganun ka kasipag dito. Kunyari marami kang bayarin, mag-overtime ka lang na mag-overtime Kung hindi mo iniintindi yung kapakanan ng katawan mo at gusto mo lang mamatay. Tapos yung mga Indiano rito, yung mga patil saka sing, mga ganyan. Ang tawag nila sa mga Chinese, kasi kausap ko yung mga yung ibang lahi. Tuturo nila yun. Kunyari sila Teo, ituturo nila. Sabi, no life guys, no life guys. mga wala na raw buhay kundi mag-overtime ang puta. Kaya lang, syempre, kanya-kanya naman trip yan di ba? Sabi nga nila puta, aanhin mo naman yung yung pera mo kung mamatay naman yung katawan mo. Yung iba naman kasi masaya sila na maraming pera, di ba? O kaya iba-iba rin. Yung iba matindi rin yung pangangailangan. Kaya hindi mo rin kung ano mang ikakaligaya ng isang tao, kaya hindi mo yun pwedeng questionin. Kasi, di ba? Yung iba ang sabi, ano ba yun? Yung mga tungkol sa mga healthy bap. Ang daming mga masasarap na mga pagkain, ganyan. Yung iba dyan, puro sila, salad, ganyan. Dun sila masaya, di ba? Hindi mo naman pwedeng ipilit yung ginagawa mo sa sarili mo sa ibang tao. Kaya ganun. To each their own. Wala lang. Kanina pala galing kami sa sa Platos. Yung rito, yung parang trip store na na sosyalin. Kasi masabi mong trip store siya, yung parang mga ukay sa atin. Pero social siya. Makikita mo mga bago pa yung mga gamit talaga, as in. Yung iba nga yung nakuha ng kasama ko, may tag pa siya na dating 100 200 yata, binibenta na lang doon, mga 100 na lang. Talagang makakamura kapag doon. Swerte yung mga pagka dumating na dito yung yung aking pamilya, puro babae sila. Puro babae, pambabae yung mga yung mga binibenta doon. Sila yung sila yung parang doon, maraming pagpipilian. Kaya pagdating mo dito, mag-grocery tayo. Tingnan mo yung asawa ni Marlon D. $400. Ang daming nadampot kaagad Anyway, yun nga. Ano bang gusto kong sabihin? Yung tungkol sa kasi merong nagtatanong sa akin, paano raw ba kumuha ng yung experience na lahiti mo? Baga, yung magagamit mo papunta sa sa dito sa Canada. Ano ba bang iba? Yung syempre ikikwento ko yung yung kape. Yung experience ko. Sa akin kasi kumuha ko ng experience ko sa supermarket. Bale 2 years yung experience ko.
unang parang isa't kalahating taon ko na nakuha sa Robina Farms. Ang ano nun, opisina nila dito sa may Mandaluyong. Hindi siya yung tulad ng Monterey. Dalawa kasi yung company na napasukan ko. Robina Farms saka Monterey. Ngayon, yung Robina Farms, isa lang yung yung agency niya na pupuntahan sa Mandaluyong lang. Sila na yung magdi-distribute ng tao. Kung kunyari pupunta ka nga sa Quezon City, sa Mandaluyong, sa Makati, isa lang yung pupuntahan mo na office nila. Yung sa may Mandaluyong lang. Lalagay ko na lang sa description yung address nila. Ngayon, itong Monterey, iba-iba yung mga agencies nila. Hindi tulad ng Robina na isa lang yung agency. Yung Monterey, kada parang kada city meron silang sariling agency. Yun, basta iba-iba yung mga agencies nila. Ngayon, i-search nyo na lang o kaya mas maganda niyan kung ano yung malapit na supermarket sa inyo. Kunyari may mga Robinson sa inyo na malapit. Yun yung pupuntahan nyo. Tanungin nyo yung empleyado doon. Kunyari may Monterey doon, tanungin nyo kung saan yung opisina nila para doon kayo magtanong kung saan pwedeng mag-apply, kung meron ba silang opening, ganun. Yun lang yung sinasabi ko para kasi ako nga sa akin, sa experience ko sa supermarket, nagbuno lang ako na experience doon. Parang ang nangyari doon, parang naglalaro lang kasi yun nga, magkano lang naman yung sahod. Hindi naman makakasuporta. Pero sa iba, okay na yun. Sa alam mo naman, depende sa lifestyle mo pa rin kung Kaya lang, syempre galing ako ng opisina. Ngayon, parang nag-downgrade ako ng todo nung nag-supermarket. Kaya ganun. Anyway, yun nga. Pagka nagtanong na kayo doon sa mismong supermarket, itanong nyo na saan opisina, kung meron ba silang job opening, doon mo na lang malalaman. Tapos yun, anong bang naging yung parang anong naging experience ko nung nag-supermarket na. Nung papasok pa lang ako dito, nagsimula ako sa may congressional na Robina Farms. Yun nga, pagpasok ko doon, sinalubong ko agad ako ng isa kong kasama, si Roel. Ngayon nasa Australia na siya ngayon, di ba? Iba-iba Tapos yung nakasama ko dun sa congressional na na Monterey din, si Danger, nasa UK na. Lahat sila halos nakaalis na, kaya masaya ako na na nakakalis ng mga kasama ko. Si Boss Mike, shout out. Na rin, kakaalis lang yata, Canada. Alam ko high life siya yun nga, bago mo syempre pag-apply doon, yung mga requirements nila doon, yung mga basic lang yung kailangan. Ako pumasok ako sa supermarket, wala namang experience. Bali, tinuruan na ako sa mismong nung pumasok na ako. Kailangan lang yung mga NBI, mayor's permit, health clearance, yung mga usual na requirements pagka papasok kayo sa mga establishment diyan sa Pilipinas. Hindi naman kahirapan, pero ngayon nababasa ko, parang hinahanapan na nila kagad na experience. Ewan ko kung kumukuha pa sila ng walang experience. Pero meron naman diyan na pwede ka na lang pumasok kasi tuturuan ka naman dun sa supermarket. So yun, doon ako natuto na yung experience ko nga dito sa congressional. Mga basic lang na kasi nung dumating ako, meron pa silang mga karkas. Ang tawag doon karkas, yung buong mga baboy pa. May dadating na 1-2 baboy, ganyan. Yun yung yung pinagpa-practicean ko. Tapos siguro tumagal lang ng onte, puro mga box meat na yung sa dumadating sa Hindi ko alam kung kung merong taga Robina Farms diyan.
karkas na ba yung dumadating sa inyo o mga backsmith? Kasi nung mga huling ko na yung mga nakalagay lang sa crates ng mga baboy. Ewan ko ngayon Yun, doon lang kayo mag-practice ng habang kaya merong 2 years na experience, hinahanap yung mga employers, ay mga agencies natin yung papuntang ibang bansa para magamay kayo sa life skills ganyan. Doon kayo matututo ng mga yung puro linis, yung mga parts ng baboy ganyan. Tapos syempre, makikita nyo rin yung buhay ng merchandiser. Kakaiba pa nga yan pagka nakakatawa pa nga dyan yung pagka nasa supermarket ka na, mag-iiba talaga yung pananaw mo sa buhay. Kasi ako galing ako sa opisina, di ba, para mga professional yung mga kasama mo. Hindi ko naman sinasabi na hindi professional lahat ng mga makakasama sa supermarket, no? Kaya lang kadalasan para mga easy bata. Ito totoo to experience ko kasi ito Babalik ka sa ganung pag-uugali. Naalala ko dati nung mga kausap ko, akala mo talaga para kaming mga bata na pagsasahod, tara kuya kain tayo, ganyan. Basta kakaibang experience. Masaya naman na experience. Kaya hindi ko rin pinag-anuhan yung 2 taon ko na pagtatrabaho sa ganyan. Makikita mo yung higpit ng supermarket pag tungkol sa kaya mayaman yung mga yun, alam mo naman. Yung linis nila, tapos yung mga equipments nila, tapos pagkalalabas na, kunyari mag-out na kayo, todo yan, frisking, yung ipiprisk kayo ng guard. Tapos kunyari may mga tawag nila yung mga perperage, may mga nakita sila ng mga bukas na, kasi maraming mga maluloko na mga nagtatrabaho sa supermarket mga syempre maliit lang naman yung sinasahod, mga sumisimple lang na kumakain sa mga storage room, sa may cold sa rep, kumakain dun sa loob. Hindi ako gumagawa ng ganun. Naalala ko pa itong experience ko dito sa lalo na yung kunyari pagka magtatapon kayo ng basura na yun ilalatag mo yun sa, kunyari magtatapon na kayo, closing kayo, lalatag nyo yung basura sa kakalkalin nyo yun isa-isa, ilalagay nyo yun, iba-iba yung style nila yung sa congressional. Ibubuksan mo lang yun, sabay parang kukut-kutin lang ng guard. Pero yung dito sa may California Gardens, yung sa may Mandaluyong, matindi dun. Tatransfer mo pa, kakamayin mo yung basura. Ang laman yun, syempre halo-halo basta mabaho. Itatapon mo yun, ililipat mo yung dalawa kayo magtatapon. Yung isa nakahawak sa isa pang basura. Lalabas mo yun, iisa-isahin mo yun. Kasi hindi mo rin masisi yung mga mga manager. Kasi may mga nahuhuli rin talaga. Minsan may nakikita na isang buong manok, mga inuuwi, mga ganyan. Siyempre, tanggal ka agad yun. Pero, yun nga yung experience ko sa California Gardens, ganun. Dito naman nga pala, nag-Robinson din pala ako sa may Robinson's Galleria, sa may Ortigas. Rin ako doon. Ano ba ako doon? Monterey? Nag-Monterey ako doon. Yun pala yung huli kong pinasukan. Bali doon yung tapon ng basura nila doon. Kalkal lang din. Pero yung basura nila doon napakalayo, buisit. Ang dami yung basura. Yung naka-crate, makikita ka ng ibang mga tao kasi minsan dadaan ka pa sa mall tapos tapong ka ng basura naka-uniforme kayo na Doon pa yun sa may ilalim ng ng parking ng Robinson's Galleria. Kaya pagka ikaw yung tapon ng basura, Diyos ko, pawis ka na pagbalik mo tapos paglilinis ka pa ng area mo. Na-experience ko lahat yung visit na na ganyan. Pero masaya naman kasi matututo ka sa buhay ng mga kasama mo. Yan, tapos yun nga,
syempre nung time na yun, yung mga kasama ko, ano rin, hindi rin nila alam sa time ko to at 2 years ago. Hindi rin nila alam na yung pinapasok nila na trabaho noon sa supermarket, pwede palang maging daan yun na papunta sa Canada, sa UK, ganyan. may mga kinakausap ako na sabi ko, i-try nyo mag-apply. Kaya sabi ko, kaya nga ako pumapasok sa ganun, kumukuha lang ako ng experience. Samantalang kayo, nandito na kayo, may experience na kayo, ba't di pa kayo nag-try? Kasi nakikita nila ako, minsan pumapasok nakasasakyan. Sabi mo, kuya, may sasakyan ka pala. Kasi syempre, talaga yung karamihan sa mga nagtatrabaho sa ganyan, mga high school graduate lang sila. Todo pangaral ako sa kanila. Sa totoo lang. Inaanohan ko sila na maganda na yung nila, yung experience nila doon. Pwede na sila pumunta ng ibang bansa. Kaya yun, karamihan sa mga kasama ko ngayon, nasa ibang bansa na. Mga mapipera na yung mga yan. Saka ang kagandahan pa dun, yung mga napupuntahan nila na bansa, hindi yung mga pipitsugin. Biro mo, UK, Canada, Australia, meron pa nga New Zealand, mga malalaki yung sahod. Kaya yun, alam mo naman yung yung akala mo, yung iba, sa totoo lang, pagka sa Pilipinas pagka nakita kasi nila, kaya isa rin yun sa na bakit nagtatago ako dati, na hindi ko pinapakita kung bakit ako na supermarket. Alam mo yung stigma na na pagka nasa supermarket ka lang, parang alit ng tingin sa'yo ng mga tao sa Pilipinas. Totoo yan, hindi to biro. parang ba't nandiyan ka lang sa supermarket? Parang ganun, di ba? Tapos kahit ako nung time na nasa opisina ako, hindi mo naman tinitignan yung kung ano yung buhay ng mga nandun, basta parang nagtatrabaho lang sila, ganyan. Pero yung iba kasi parang mali talaga yung tingin sa sa mga merchandiser, yung mga butcher sa which is dapat hindi natin ginaganon, kasi tignan mo, sila pa yung merong magandang potential na makapunta sa Canada, sa UK, sa ganyan, etc. Diba? Mga ganun. Ano ba? Hindi lang naman sa supermarket yung yung experience. Meron din, kunyari, nagtrabaho ka sa wet market, sa mga palengke. Pwede yun, pwede ka pa rin doon. Kumuha ka lang ng business permit ng boss mo, or kung kunyari ikaw yung may-ari nun, business permit. Basta papatunay lang na nagtatrabaho ka sa palengke na yun, sa establishment na yun. Kasi kailangan lang naman nilang makita ng mga agencies na na meron kang experience sa pagbubutcher. Ganon. Tapos meron din tayong mga yung mga parang mo tawag doon? Training facilities sa mga slaughtering, ganyan. Nag-hire din sila ng mga tao. Merong matawag yun, yung mga Mother Earth, yung Globex, yung mga ganyan. Nagbibigay sila ng mga certificate doon sa slaughtering. Yung kunyari yung mga sa pag-i-EBC rate, mga ganun. Meron pa nga yung ewan ko kung sa pinasukan ni Yorme na na training facility, kasama na rin yung IELTS review. Talagang nagpo-focus sila sa sa pagpapapunta sa ibang bansa. Check niyo yung mga yun. Meron akong video diyan yung tungkol sa ganyan, na ilang mga yung parang mga slaughtering ba yun? School ba tawag doon? Na nagbibigay ng libre, scholarship tawag nila. So yun, mas maganda kasi yung kayo mismo yung maka-experience ng hindi yung puro mga tanong-tanong lang kayo, haupo ganyan. Kung gusto niyo simulan ngayon, o nga pala yung tungkol sa age. Ako nag-start ako 30
Kasi magka-40 na ako ngayon eh. 37 na ata ako nag-start. Kasi yung iba nagtatanong, sir, pwede pa ba akong ganitong age? Basta wala ka pa sa 40, laban pa yan. Kunyari mag-start ka ngayon, 36, 37, kuha ka ng experience. Ano naman, basta focus ka lang sa goal mo na yung kunyari, pagka nasa supermarket ka na, talagang alamin mo lahat ng pwedeng alamin, kung paano humawak ng kutsilyo, kung paano magpatalim ng kutsilyo, ganyan. Kung paano mag-debone, yan yung importante, dapat mabilis ka mag-debone ng baboy. Pigi, saka kasim, dapat yun walang 1 minuto. Ganon. Yun lang naman. Kasi pagka nakuha mo na experience na yun, basta sisiguraduhin mo na makukuha mo yung COE mo, yung Certificate of Employment. Kasi yun yung magpapatunay sa experience mo sa pagbubutcher. Oh. Yun lang. Kasi merong nagtanong sa akin kung paano magsimula ng pagbubutcher pagkuha ng experience eh. So yun, ganun kinuwento ko lang yung experience ko sa ng mga kasama ko. Yun lang, wala na ako ibang masabi. Mahaba na naman eh. Dapat under 10 minutes lang, sumobra na naman. Yun lang muna. Yung mga nanghihingi ng IELTS reviewer, ng resume, message nyo ako sa FB account ko. Tapos baka itong bare months na naman, abangan nyo yung live ko. Mag Q&A tayo. Tapos magbibigay tayo ng GCash, no? Para naman meron tayong magandang pamasko. Kasi masyadong marami laman yung GCash ko dyan sa Pilipinas eh. Bawasan natin. Yun lang. Sige na. Like, share, subscribe yung mga ganun. Sige na, paalam.